Alright, good evening again for another day of our study po sa Renewing of the Mind. Always po yung ating segment po ay tinatawag kong Renewing of the Mind sapagkat that is the best part of the life po ng isang mananampalataya. We keep on learning, we keep on increasing our knowledge in different areas, especially po sa Word of God. Because it covers, when you study po yung Bible, it covers every aspect at saka subject ng anumang bagay po sa buhay nito. So again, good evening po sa mga friends, mga viewers natin, mga brethren in the Philippines, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, and other parts of the world. Mayroong nanonood dyan. So again, ang topic po natin still is the Gospel of Christ. Yan. Ito po yung aking sinasabi na sa aking experience at learning at comparison po ng faith, ng belief, and mostly po sa maraming religious groups. Ito po yung topic na until today ay hindi pa po unawa ng marami mga friends. That is why sa isa pong professing na mananampalataya, if until today po you're not even sure sa inyong kaligtasan. When you say kaligtasan po, we are talking of salvation. Kaya ang question is salvation of what? In our study po, salvation from eternal death. Yan po yung tinutukoy. Hindi po salvation mula sa impyerno. Alam mo po sa Bible yung impyerno. Alright? Sad to say po, maraming believers na na naniwala sa mga bagay na wala naman sa Bible, not knowing na yung especially po yung teaching ng hell in a pagan tradition po wherein tinotorment po mga tao. That is po yan po ay na-weaponize ng religion at saka ng government authorities during those early days, upang takutin mga tao, upang makontrol po yung isip nila and everything. Alright? Kaya nga po ang control po mga friends nasa isipan eh. Well, tayo po ay nasa 2025 na, iba na po ang panahon. Kung yung mga tao po during the first century, during the BC period ay nakokontrol yung mind, supposed to be po dapat ngayon hindi, sapagkat during those days napakahirap po ng access sa education. Ang illiteracy po talaga grabe. Ang meron lang means ng education po yung nasa elite, yung mga royalties, yung mga may sinasabi sa lipunan, yung mga religious authorities lang. Pero yung mga common people talaga no read no write. So what do you expect? The more the people po remain in ignorance, the more you can control them. Pero once po ang tao po yung educate at natuto pong mag-aral, matututo na mag-isip, matututo na magtanong and find answers po sa question, then learning start. The second issue is yung mga sources ng learning, saan magmumula. Nowadays po, andyan na po lahat ng sources ng information natin. So sipag-sipagan lang po natin at magka-interest tayo sa further study po, and you will see a lot of things. Good evening kay Pastor Boyet. Thank you so much po for watching. Nandiyan kami sa Sunday po sa inyo. Last Sunday of the month. Biro mo, 5 pala yung Sunday po na August. So, mga friends, yung ating study po patuloy na aking ina-encourage ang lahat, yung mga nasa religion po, kamukha ng aking sinasabi. Kung ikaw ay nasa isang religion, kung anumang organization yan, if meron ka ng 1 year dyan and until hindi mo matiyak kung ikaw nga ay saved, abay, teka muna, anong i-offer sa'yo ng religion? Kung hindi maipaliwanag mabuti po yung kaligtasan mula saan? At again, kung nariyan ka sa anumang organization na yan at hindi mo pa talaga nag-grasp po yung laman ng Bible, eh may problema talaga. Good evening kay James Dungka, thank you for watching. Baka naman pure entertainment lang, baka pure religious program lang, baka pure emotion lang pong binibigay sa psychological gimmickry, I should say. Ano po yan, sayang po yung time nyo.
na ibinibigay, sayang yung time, yung pera, yung effort. Kung tumatagal ka sa isang organization na hindi mo talaga nakikita yung tunay na mensahe ng Diyos sa kanyang salita. So again, sa ating pag-aaral po, tinawag na Gospel of Christ po yung ating study. Simple po, ang ibig sabihin ay the good news of the work of Christ on the cross. Ito po yung mga issues na hindi nare-resolve ng maraming grupo. That is why napakailap po ng ng unawa sa kaligtasan. Kaya nga po, good evening kay Brother Arman Toms. Thank you for watching. From Palawan po siya. Kaya po, sa mga friends natin, mga pastors, mga member po ng churches, kung mapapasin natin po, majority of the preachings, hindi nawawala yung issue ng sin, at kakibat po yung issue ng condemnation, picturing po yung God as a cruel God, pinipicture ang Diyos sa parang napakaslupit, ang Diyos sa parating galit. Yan po yung nilalarawan, especially pag sinamahan po ng preaching ng condemnation. That is why instead na yung tao po ay mawala yung fear, diba sabi ng Bible, for God hath not given us the spirit of fear but of sound mind, ang sabi niya. That is why the issue po, because nga marami hindi nakaunawa do sa apat na items na ating discuss na very important. Yun pong sin as singular na na-discuss natin for the past few parts ng ating study. Yung sin po as singular, as a noun, it refers po sa body ng lahat ng tao. Pinakita ko po last time. Yung unawa po ng sin na nakatanim po sa katawan ng bawat tao, yan po ay hindi unawa ng marami. That's why the tendency among the religious crowd, pag medyo ang nababago yung kanyang kilos at may mga bagay siyang perceive na kasalanan na hindi na ginagawa, ang feeling niya nagiging self-righteous siya. But then again, pag siya po ay nag-fail sa kanyang standard na ini-impose ng religion, ang isip naman niya parang nawawala ang kaligtasan, parang nakaamba yung galit ng Diyos. Well, nasa performance basis po kasi ang isipan ng marami na isinisiksik po ng most of the preaching sa maraming churches. That is why instead na makareceive ng peace of mind, ng comfort, ng security isang believer, nabibigyan po siya ng takot. Yan ang problema. Because ini-equate po nila yung sin singular at saka sins plural. Isa lang ang unawa doon na tinutukoy nila, yung performance po ng tao. Hindi po yun ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, yung singular sin, yun po yung ipinako, yun ang namatay, at yun po yung nakalibing doon sa cross, doon sa ginawang sakripisyo ng Panginoon. Excuse me po. And the Bible po clearly po stated na yung flesh po nating lahat ay patay na. Kung papaniwalaan po yung Biblia, di ba? Ang sabi sa Hebrews 9:26, the purpose of the sacrifice of Christ is to put away sin forever. To put away sin. If you have that po, basahin nyo. So, if that statement po ng Hebrews 9:26 ay hindi totoo, may problema tayo, di ba? Pero ang sabi po ng Hebrews 9:26, the very purpose of Christ's sacrifice on the cross na nangyari po sa time ng end of the world, ang sabi ay to put away sin forever. So, why is it na kung naniniwala talaga tayo sa Biblia, why is it ang isip pa rin po ng maraming tao yung kasalanan? Di ba? Sinabi rin ni John, ang sabi doon sa John 1:29, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Yun po yung purpose ng pagdating ng Kristo, upang alisin, upang burahin po yung kasalanan. Sabi niya, that's that singular sin. And then sa Romans 8:3, the ultimate passage po na makita natin,
na kung saan ay dineklara po ng Diyos doon. Yung Romans 8:3, pag binasa niyo po yun po ay maliwanag na offering ng Diyos para ma-solve po yung issue between the flesh and the spirit, which is the law. That is pinakita na pong maliwanag doon ni Apostle Pablo from all his writings, na yung flaw at yung flesh, because the law is spiritual, no one can perfectly obey the law. Kaya yung failure to understand that reality, or that yung truth of the statement of the Apostle Paul sa kanyang revelation, sa kanyang mga epistles, na yung law, which is spiritual, and the flesh cannot go together. And not only that, yun pong kanyang definition at describe na sin is the sting of death. Ang sabi niya, yung nagdudulot ng kamatayan na ay sin, right? But sin that is still not active, walang effect yun. Pero pag ang sin po ay nagkaroon ng buhay, at ang nagbibigay ng buhay po yung law. 1 Corinthians 15:56, very clear po yun, mga friends. For the law is the strength of sin, ang sabi niya. Dalawang segment po yun sa 56, dineklara, sin is the sting of death, ang sabi niya. Right? Pero yung sin as a sting of death, magti-take effect lang yun pag nabuhay po yung sin, pag naging active. At sa kalahati po ng verse ng 56, ano sabi? The strength of sin is the law. Yung buhay, the one that energizes the sin is the law itself. Kaya never po na magdudulot ng kaligtasan yung law, because the law brings death. Yan po ay express declaration ng Diyos sa Biblia. Kaya po yung mga friends nating dispensationalist na ang paniwala nila daw before the cross, ang kaligtasan daw ay faithless law, malaking kalokohan po yun. The law can never provide salvation or eternal life, because the law is the ministration po ng death. Baliwanag po yun. Ang dami pong passage dyan. Si Paul pong sabi niya, for I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived and I died. Very clear po, mga friends. So, we have an issue, yung sin, which is the flesh, yung sins, which is yung verb, yung ginagawa ng flesh, at yung nagsasabi ko ano yung sin, nagbigay ng buhay dun sa sin that brings death, is the law itself. Pag ang isang tao po naunawa niya na ito ay bawal na, ito ay pinagbabawal na ng Diyos, that's the time dumating po yung law, yung kamatayan sa kanya. Very clear po yung statement ni Paul. At sa palagi nating illustration, mula po ng si Adam at si Eve ay nakita natin, di ba? Alam nilang sila ang ating nakita during the time, sila po naked ang sabi doon, right? But when they took of the knowledge of good and evil, anong nakita nila? Nakita nila sila'y hubad na. Nung una, bagamat sila'y naked, hindi sila nagtatago sa Diyos. They have that access and communication. But when they took of the knowledge of good and evil, what happened? Nagtago na sila. Kaya very clear pa, mga friends, yung tree of the knowledge of good and evil, yun po yung law. Yung kamalayan po ng batas ng Diyos, utos ng Diyos, na pumasok sa isipan ni Adam at ni Eve. But then, since yung pong sin na nasa flesh, ang sabi nga ni Paul, na-revive. And then, inulit niya sa Romans 7:8 na ano sabi niya, without the law, sin was dead, ang sabi niya. Consistent po, mga friends. Now, that is why, sa buong history po makita natin sa Old Testament, maliwanag po ang sinabi ng Bible sa Ecclesiastes 7:20, there is not a just man that doeth good, but sinneth not, ang sabi niya. Yun po yung kalagayan ng mga tao from the time of the fall of Adam until the time of the coming of Jesus Christ, that all men, sabi niya, there is none righteous, no, not one. There is no one that have fulfilled
or perfectly obey po yung law except the Lord Jesus Christ. He came ng sabi to fulfill the law, and that fulfillment of the law, the righteousness of the fulfillment of the law, ang sabi niya, it was imputed to everyone who believed the Lord Jesus Christ. And those are the people po na narinig, naunawa at pinaniwalaan po yung gospel of Christ. Good evening po kay Ma'am Vivian David. Thank you for watching. That's why, mga friends, kamukha ng aking sinasabi, inuulit-ulit. Ang dami pong relihiyon. Nung ako po ay bago pa lang na nakakakita, nakakapag-isip ng bagay nito, ang hiling ko sa Panginoon, Panginoon, ang daming relihiyon para mga department store, pagandahan, iba-ibang itsura. Alin dito yung tama? Ang dami kasi, di ba? Until, as we keep on asking, searching for the truth, totoo nga naman ang sabi ng Biblia. Kung sining kumakatok sa pagbubuksan, pag ikaw ay naghahanap, ikaw ay makakasumpong ang sabi niya. Papakita ng Diyos yan. Now, in this present day po ng aking buhay, mga friends, I'm telling you, I have seen almost every face of religion. And one thing I can say, that religion is, nabasa nga ako is the greatest scam in history. Ang religion po, instead of easing up the burden ng tao, instead of providing peace of mind sa mga tao, hindi. Sinasaksakan, tinataniman ng mga bagay na yung tao ay matakot, na yung tao ay magkaroon ng fear, yung tao ay manatiling mabuhay ng parang alipin. Right? The greatest business of religion is to sow fear. Tandaan natin. At siyempre po, pag yung tao po itakot, madaling kontrolin. Yan po yung nangyayari, mga friends. That is why, out of fear po ang maraming tao na nasa religion. Kaya, sinabi naman Panginoon yun, di ba, kay Paul? At yun ang description po ng law na they were put under the bondage. Everyone whose mind is saturated by law is under the captivity of the condemnation po na nakalagay po sa kautusan. Yan po yung kalagayan ng mga Israelita, even the Gentiles during the time, because tandaan natin, ito po yung dinaintindi ng marami. Yun pong law, meron dalawang aspect, right? For Gentiles like us, the law was embedded po in our conscience, sa ating mind. Na natural po sa tao yan. Kahit nga atheist, ayaw lang maniwala ng atheist na mayroong Diyos because of the foolishness of the heart. Pero ang atheist po, whether you like it or not, mayroong conscience. Conscience is the what? The knowledge of good and evil. When that comes po sa isang tao, nakatanim na sa isip niya kung ano yung bagay na hindi dapat. Alam niyang hindi dapat manakit ng tao, alam niyang hindi dapat magnakaw, hindi dapat pumatay. Yun po universal law yun. Right? Universal law na kung sa Pilipinas bawal pumatay, sa ibang bansa bawal din pumatay. Kasi po yan ay embedded sa mind ng mga tao. Bawal magnakaw dito, bawal din magnakaw sa ibang bansa. Kung ano yung natural law na ating ino-observe dito sa saan mang panig po ng bansa ka maparoon, ganon din po yung umiiral na batas sa anumang bansa ng mundo ito. Di ba? You're not wondering. Well, yan po ay kasi nga po universally understood and the knowledge po ng mga tao lahat yan, the knowledge of good and evil. Pero yun pong law that pertains to the covenant ng Diyos sa Israel, yan po yung kakaiba. Because ang Israel po as a nation was raised by God to be a witness to the whole world of the true God of Israel. Kaya nga sa Exodus 19:5 and 6, their calling is what? To be a holy nation and kingdom of priests. So therefore, if they have the priesthood, they were given that ordinance, right? The ordinance to perform the priestly activities and performance. Good evening kay Ma'am Pining Castañeda at kay Pastor Rigor Manzano. Thank you for watching. Kaya, yun nga po hindi naintindi na marami
most of the preterist friend, nakalimutan yung yung conscience. At the difference, and even the dispensationalist people, yung pong biblical definition noon pong law ay again, it was mixed po by the majority na naman. Good evening kay Ma'am Erlinda Sawadan, thank you for watching. Tandaan natin, kaya doon sa cross po lahat, doon sa ginawa ng Panginoon Kristo, the main issue in that time is for people to understand and believe that the law was already taken away. The sin na sinabing sin that was embedded in our flesh, yan ay pinatay na rin yan. Good evening kay Irene Lindo Basa, thank you for watching. Kaya ang problema po sa marami nag-aaral ng Biblia, yung kanilang understanding po ay still nakapako pa rin po doon sa first century period. Right? Not knowing na yung mindset supposed to be noong nasa first century period ay kakaiba sa mindset nitong nandito sa 2025. What I am saying is this, mga friends. Yun pong imposed law both to the Jews and the Gentiles. Sa Gentiles po, Romans 2:14, 15, makita nyo, the law po was written in our conscience. Alam ng lahat yan. Right? Na ang tao, a Gentile, whatever he do, whatever is happening in his or her life, is still yung revealed laws of God na nakatanim sa ating isipan, still no one can perfect that. Nasa isip natin yon, showing po, reminding us that wala ni isa sa atin ang nakasunod po sa utos ng Diyos. We keep on violating the law of God sapagkat yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo na talagang hindi mo kayang sumunod sa utos ng Diyos. Dahil nga, ikaw ay nasa laman. Nakasulat po yan sa Roma 7:14. Ang sabi niya, the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Ang sabi niya, ang kautusan ay sa espiritu. Ngunit ang tao po kamukha natin ay nasa laman at alipin, ang sabi niya, ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, ng sabi niya, sold under sin. So therefore, yung sin na tinutukoy po, yun po yung sin na nakatanim sa isipan ng tao. Yun po yung nagbibigay sa atin ng lust. Yun po yung nagbibigay sa atin ng maraming kaisipan po na may perwiso sa kapwa-tao. Yun lamang po yun, at ayaw lumapit sa Diyos, ayaw kilalanin ng Diyos, walang appetite sa mga bagay ng Diyos. Yun po yung laman. Kasi ang laman po, ayaw ng bagay na espiritu. Therefore, mga friends, ang issue po ng sins ng law at saka ng kamatayan, ang kamatayan tinutukoy po sa Biblia ay hindi po yung physical death. Ang physical death po, yan po yung kakibat ng lahat ng material creation. Everything po is subject to corruption, including the physical body. But then again, yung life na tinutukoy, ang kaligtasan kung tinutukoy, mga friends, ay kaligtasan mula doon sa death na tinutukoy, which is spiritual death. Pag sinabing spiritual death, ibig sabihin, you do not belong to the spiritual kingdom of God Himself. You have no connection with God Himself. And when you are outside of God, kung ikay walang connection sa Diyos, you are declared dead. Yan po ang sinasabi doon. Dead in the spiritual sense. Tandaan natin. Kaya, ang definition at ang classification, di po ba, pag sinabing physical life, temporary lang po yan. Maliwanag po yan sa 2 Corinthians 4:18. Ang tinutukoy, sabi doon, ang mga bagay na nakikita, yan ay temporary lang. Pero mga bagay na spiritual, those are the things eternal lang, sabi, na walang katapusan yan. And the Spirit of God is eternal, wala pong katapusan yon. So therefore, anyone who joined God by means of believing His words, right? At ito'y kanyang pinaniwalaan, siya po'y papasok dun sa
piling ng Diyos mismo. Now, mga friends, and the only way for a man to enter the presence of God is through the cross, through the gospel of Christ, because ang gospel of Christ, it provides po yung katugunan, kasagutan sa apat na bad news ng tao. Yung sin, yung sins, yung law, at saka yung death. Ang apat po na ito ay tinapos po ng Panginoon Kristo doon sa cross of Calvary. The sin itself, yun po yung flesh. Romans 8:3, nakita natin yon. Sa Ephesians chapter 1 verse 17 or something, sinabi niya, yung mga kasalanan po ay pinatawad kay Kristo. Tandaan natin, ang forgiveness po ng kasalanan, nangyari na po yan doon sa cross. Hindi sa paghingi mo ng tawad ngayon. Hindi po. Sino ka para kumausap sa Diyos? Ang tanging daan sa Amang, sabi ng Panginoon, di ba? I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father but by me, ang sabi niya. Therefore, pag pinag-usapan ang mga kasalanan, kanino iginawad ng kapatawaran at kailan? Hindi ngayon. Hindi dahil humingi ka ng tawad ngayon at hihingi ka pa rin ng tawad bukas, doon pa lang dumating forgiveness. Hindi. Ang forgiveness po was granted, was given po sa ating Panginoon Kristo. And He is the representation of every believer. That is why ang forgiveness po is collective. It was given po in Christ. Doon pa lang po sa kanyang ginawang sacrifice sa cross. Therefore, everyone who believed the gospel of Christ, everyone who trusted Christ, was deemed forgiven from how many sins? Yan po yung issue na naman eh. Ikaw ay pinatawad na sa pamamagitan ni Kristo, ilang kasalanan. Ang sabi po ng Colossians 2:13, alam nyo, sa lahat ng kasalanan. Kasalanan ng ano? Kasalanan ginawa ng iyong laman dahil sa paglabag sa kautusan. Yun po ang dahilan kung bakit po ipinako ang Kristo. Na yung gumagawa ng kasalanan na laman, na lumalabag sa utos ng Diyos, yun po yung ipinako, yun ang pinatay, at yun po yung inilibing. Yan po ang makita nating katotohanan ng larawan ng ginawa ng Panginoon Kristo na alay po ng Diyos yun para sa lahat ng tao. Good evening kay Brother Gerald Garcia Mandigan. Because, as individual po, you cannot claim forgiveness directly from the Father. No way. The only way po para makatanggap ka ng forgiveness is through the Lord Jesus Christ being in the body of Christ. Maliwanag po yan sa talata ng Biblia. Therefore, anyone who profess na nagsasabing siya ay kay Kristo, ang clear teaching po ng Bible ay pinatawad ka na, past tense. Maliwanag po yung Colossians 2:13, Colossians 3:13, parehong sinasabi, you are already forgiven. Past tense. Kailan iginawad ng forgiveness? Dun sa cross, kay Kristo. But then, at this point of time, when you believe the Lord Jesus Christ, you are now in the body of Christ. In the body of Christ, there is no sin, there is no sins na tinutukoy. Maliwanag po pa, sapagkat ito po ay spiritual body, not anymore of the physical. Kasi babalik ka sa physical, nando ka na naman po sa identity ng sin. Kaya maliwanag po sa Romans 8:9, di ba? Sabi niya, but ye are not in the flesh. You're no longer in the flesh, but in the Spirit, ang sabi niya. Ang body of Christ po is Spirit eh. Issue. Paano kung may nagawa kang kasalanan? Alright, yun na naman, babalik po tayo sa issue ng sin. Alright, before you answer that, i-classify mo, ano ba yung kasalanan? At paano sinasabing kasalanan? At sino magsasabing kasalanan? Diba? The only authority
with regard sa spiritual application, with regard sa eternal application of the word sin, is God Himself. Tandaan nyo. Why? Because 1 John 3:4 is very clear. The only thing that classify what sin is none other than the what? The law. Ang magsasabi kung ano ang kasalanan, walang iba kundi yung kautusan, yung law. Maliwanag po yun. Now, ang sabi ng Biblia sa Romans 6:14, for we are not under the law, but under grace. Oh. Kaya, ang question, kung ang nasa isip mo yung paring law, aba may problema ka. Dahil, yung law, ang sabi ng Panginoon Kristo, natapos po yung sa cross, sa Romans 10:4, at saka sa Ephesians 2. Right? But very clear yun. Ngayon, kung wala na yung law, because sinabi nga, tinapos si Kristo at natapos ang law, at sinabi pa ni Pablo sa Romans 6:14, we are not under the law, but under grace. So, ano ang batayan mo sa ating panahon para magsabi ikaw ay gumawa ng kasalanan? Sinabi rin ng Biblia sa Romans 5:13, kung walang sin, there is no imputation of the law. Sa Romans 4:15, ganun din. Kung walang law, walang transgression. Paano yon? Right? At hindi lang yon. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:19, God is not imputing trespasses anymore at this moment of time. Ano ibig sabihin? Babasahin ko po sa Tagalog para makita natin. 2 Corinthians 5:19. Ito po yung hindi nakita ng maraming preacher. Sabi doon, 2 Corinthians 5:19. Sa makatid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, kaliwanag po, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Yung po yung reconciliation, mga friends. There is a huge difference between condemnation at saka reconciliation. Ang preaching po during the first century is message of condemnation. At alam niyo para kanino yun? It was addressed sa mga Hudyo during the time. Pero nung matapos po yung time ng mga Hudyo, the judgment of the Jews came by 70 AD. Nagpatuloy po yung ministry, the message and ministry of reconciliation, because yun po yung New Covenant. And under the New Covenant, wala nang pinag-uusapan yung sin because at the cross, it was already taken away. Hebrews 9:26, 1 John 1:29, Romans 8:3. It was already judged nung 30 AD. Abay, kung tapos na po hinatulan na yon, ang problema ng mga preacher, bakit paulit-ulit pang binibring up, nire-resurrect yung sin? It was already buried. Kaya ang nangyayari, yung mga kulang sa unawa po sa turo ng Biblia patungkol po dun sa sin singular, parang mga sepulturero po yan. Pansinin nyo, halos lahat, yan ang pinupuntusan yung flesh po ng mga tao. Ang pinipintasan palagi yan. Ang hinuhusgan yung nakikita sa laman. Whereas, ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians or 2 Corinthians 4, na we do not know any man, sabi niya, after the flesh. Basahin ko po, 2 Corinthians 5. Babasahin ko po para marinig natin. Sa 5:16, wherefore, henceforth know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. At the time po ng pagkatapos ng resurrection of Christ,
ang preaching and teaching ni Pablo sa kanyang revelation na natanggap is not anymore of the physical things or the fleshly things. Ano sabi sa Tagalog? Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Ano ibig sabihin? Paul at this time is not looking after anymore in the flesh. Why? Because the flesh, as the old man, was already buried at the cross. Kaya even Christ, ang sabi niya, we know Him no more after the flesh, ang sabi ni Paul. Kaya mga friends, ang mapansin niyo po sa maraming preaching today, nakafocus po sa flesh. Sa mga sermon, sa mga preaching, ang pinapakain po yung flesh. Either positive, either negative. When you say positive, yan yung you have a good life, how to cope up with problems, how to be a good person, how to be a good Christian, etc. Wala pong masama doon, don't get me wrong. But I'm telling you, kung palagi yun po ang pinapakain po sa mga tao, ang mind po nila ay nananatili sa physical, nananatili sa flesh. Kaya po mga friends, Milo. thank you, sige, lagyan mo rito. Ito po si Abby, nagtaga-timpla ko ng Milo. Good evening ka sa kanila. Automatic po kay Abby yan. Yan, yung ating phone flight steward kanina. Mag-good evening ka sa kanila. Good evening po sa lahat. Okay. Alright. Close the door. Ito po yung hindi maintindihan ng napakarami po. That's why meron po ako mga pinupunta mga churches din I was just observing. Since nakita ko na po yan a long time ago when I was in a Baptist circle, suddenly I find myself po equating po yung program, yung rituals, halos pare-pareho. Yung singing, yung prayers, yung tayo, upo, tingnan nyo lahat ng mga grupo, nado yung pare-parehong flow ng program. But when it comes sa feeding at teaching the Word of God, wala na. 30 minutes lang yata. Halos ganun po mga friends. So, lumilipas yung mahabang panahon sa mga groupings na yan. Totally makita natin, hindi nila nakita yung laman ng Bible because it was not being preached and teach po sa pulpit. Ang pinifeed palagi yung things of the world, yung things of the flesh, things of the body, the earthly things. Samahan mo pa naman ng pagdating, malapit na yung judgment, malapit na magunaw ang mundo. Talaga namang mabubuhay po yung isang mananampalataya sa thinking na ganon. Well, mga friends, that is why yung maraming mindset po ng preachers ngayon nandoon pa sa first century. During the first century, if you're going to study po yung mindset ng mga apostles, ni Paul, ni Peter, nila James po sa Jerusalem, and yung revelation na na-receive ni Paul during the period po ng overlapping na Old tsaka New Covenant within that period, talagang mix po ang teaching ng Old tsaka New Covenant. That's why maraming groups ngayon, nababa sa Facebook, yung isang pastor, sabi niya, if you will not keep the faith in Christ, ang sabi niya, hindi ka ligtas. O di, performance-based pa rin. Ang tiwala ng kaligtasan mo hindi kay Kristo, kundi doon sa tao. By works pa rin yun. Lito po ang marami. Pag tinanong mo, ang kaligtasan by grace, pero mawawala raw kaligtasan, babalik din sa works po yun Kaya, I get it po. Kasi nga, kahit sa mga Baptist po, there are Baptists po watching here, nahihirapan kayo ipagtanggol yung once saved, always saved. Kasi nga, nakabatay pa rin po kayo sa flesh. Hindi nyo kayang ipagtanggol yan pag kinausap yung napakarami
na hindi naniniwala sa once saved, always saved. Yan po ang problem. Pero once you get to know and understand the gospel of Christ, ay nako, napakatibay po talaga ng once saved, always saved. Talagang hindi nawawala ang salvation. Because nga po, the gospel of Christ is very, very clear on that point. That is why, still po, ang mundo po ngayon is still in darkness. Kaya, for those who now at this present time ay very clear na sa inyo ang gospel of Christ, just keep on na po sharing, just keep on ministering kahit sa ilang nakakausap ninyo about this gospel of Christ, because once po na pinreach nyo ang message of reconciliation, mag-i-start po yung message mo hindi sa condemnation kundi sa forgiveness, and that is Christ. And i-exalt mo yung cross, yung finished work of Christ, because doon sa cross of Christ, pambira, it's really a good news for those people who are honest enough, for those people who are struggling po sa battles of flesh, at I'm sure po anyone who doesn't understand the gospel of Christ are nananatiling defeated, nananatiling talunan po ng flesh, kaya palaging guilt sa kanyang kasalanan, ang palaging feeling niya talunan siya. I even heard a preacher sa kanyang kahibangan, sabi, we are going to imitate Christ. Gagayahin daw si Kristo. Wow! Imitate Christ, come on. And he was referring sa flesh, kasi he's talking about nagmamanifest na yung glory of Christ sa kanyang physical. Wow! That is, that is an outright error in understanding that you can perfect this flesh. No. You can only proclaim, you can only manifest po the glory of Christ through the message na ibinigay ng Diyos outside of the flesh. Yung iba kasi, they're giving emphasis sa flesh because they want to appear as they are most holy than others. Hindi po ganun, mga friends. I'm not saying naman na walang kwenta yung flesh mo. Hindi. What I'm saying is this: it will become a natural occurrence po sa isang taong lumalim sa unawa na yung buhay po niya talagang maayos siya, if they continue to learn and understand in a scriptural manner. What I'm saying is this, mga friends: ang unang inaayos ng Diyos hindi po yung flesh. Ang inaayos ng Diyos primarily is the mind, yung mind natin. And that's why the requirement is, and God's work is, God is strengthening the inner man. Ang sabi niya, nasa Ephesians 3:16 po yun, not the flesh. Because ang sabi ng John 6:63, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. The flesh cannot comprehend, cannot appreciate the teaching po ng spiritual things. Kaya po sa mga carnal thinking Christians, when you say carnal thinking Christians, hindi yung kumanta ka na lang ng worldly, ang sabi niya carnal. Hindi. Ang carnal thinking Christians ay yung mga taong ang isip nila nasa law, ang isip nila ay yung flesh pa rin, ang isip nila ay things of this program ng Old Covenant. Yung po yung tinutukoy doon na carnal mind. And they cannot understand the spiritual heavenly truth na sinasabi ni Pablo. Yun po yung laman po ng 1 Corinthians chapter 2, wherein sinabing yung kanyang wisdom, ang kanyang communication is through the wisdom of God, which are the spiritual heavenly program of the new covenant. Kaya po yung sinabi sa carnal at spiritual na tinutukoy sa Bible, hindi po yung standard ng mundo yun.
Ang tinutukoy po ay comparison ng Old Covenant, which are carnal and physical things, and the New Covenant, which are spiritual and heavenly things. Yun po yung context doon, mga friends. That is why, again, yung Gospel of Christ po until today, kukunti lang po talaga yung nakakikita sapagkat it goes against the religious doctrine of many religion na nagpo-focus lang sa physical things. Yan po yan eh. Na-impart kasi sa isip nila na dapat ikaw ay napakabanal. You have the mindset po na isang Pharisee. Which cannot. Kaya nga po, pag inaral niyo po yung Galatians 2, makita niyo po doon, nang si Peter po, nabuhay na nakamuka ng mga Gentiles, pero dumating yung mga nasa Jerusalem, bigla sang sumiwalay, pinagalitan sa ni Pablo. Ang sabi niya, tayo mga Hudyo, na hindi kamukha ng mga Gentiles na in nature, ang sabi niya, dapat mabuhay na tayo na kamukha ng Gentiles. Hindi kamukha ng, hindi natin ipipilit na sila'y sumunod sa kautusan. Good evening po kay Brother Mar Ilaseke. Thank you for watching. Yun po yung buod ng Galatians 2. Basahin nyo po. Kaya, strongly nirebuke ni Paul si Peter eh. Because nag-compromise siya doon. Nang dumating lang yung mga holier than thou na galing sa Jerusalem, bigla sang kumalas sa mga Gentiles. Nakasama niya kumakain, nakakasalamuhan niya, nabubuhay na kamukha ng Gentiles. Biglang dumating yung mga nasa Jerusalem, himiwalay na. Kaya nagalit po si Pablo doon. Nirebuke si Peter. That is why, mga friends, yung pong understanding ng Gospel of Christ still po talagang totally strange sa marami. Good evening kay Brother Mar Elaseki, sa aking Mrs. Virginia Dungka. Good evening sa inyo lahat. Kaya ini-import natin mga friends eh. Sa mga friends ko dyan nakakakilala sa amin. Alam nyo, nung ang aking mindset ay nandun pa sa religious circle, napakalungkot, palaging takot, palaging galit, palaging maraming kaaway. Pero ngayon alam niyo, I learned to be at peace with myself. I'm not looking for groups. I'm not looking for any organization. Hindi ako takot itiwalag. Hindi ako takot ng ma-disfellowship. Wala na yun. Wala na po yun, mga friends. Ay, nako. Talagang it brings me so much blessing po when I learn the gospel of Christ. Talagang it liberates the mind and it helps you focus po sa Word of God. And as you grow in learning, makita natin, especially when we learned that the body of Christ is the new heaven and the new earth, and that God is not anymore dwelling in the physical buildings, but to the believers themselves. Ayan po, iba yan. As you grow in understanding that and believing those po na sinabi ng Diyos na ikaw ang body of Christ, ikaw ang temple of God, God is dwelling in you, unti-unti po nagiging aware ka dyan, unti-unti nagsisink in sa mind mo that God is in you, that God is in you. Nakuha po nyo? God is with us, yung pong Emmanuel. Not only with us, but in us, dwelling in a believer. Kung mako-comprehend po natin yan, kung ma-apprehend po natin, just like Paul was saying po way back sa Philippians 3, we are the most blessed people today because, number one, it brings so much joy knowing that God is in us. And that's Christ. Christ is in you. Kaya nga, sa mga friends natin, na patuloy pa rin naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon, still waiting for the second coming, my question is, wala pa ba sa iyo ang Kristo? Ba't hinihintay mo pang bumalik? Pag naghihintay ka pang bumalik ang Kristo, ibig sabihin, wala pa sa iyo. At sabi nga, just compare it using logic. Which one is better?
Yung Kristong uupo sa Jerusalem na hindi mo mapuntahan, o yung Kristong nasa iyo ngayon as the Bible po stated. Colossians 1:27, 1 Corinthians 3:16, Romans 8, 9, and 10. Ang dami pong talata na yung Kristo narito na sa mananampalataya. Ano pa hinihintay mong Kristong darating? That's a big difference. Yung naghihintay ng Kristo, ay naku po, violent po yung mind niyan. Kasi naghihintay siya ng gera, ng Armageddon. Tapos na po yun mga friends. And that is, those events po sa Bible, lahat po ng yon ay reference sa 1st century. Basahin niyo po na maigi. Read it honestly. Burahin niyo muna yung itinuro at nabasa niyo sa libro. Believe the Bible and you will understand what I'm saying. Kaya po mga friends, yun po, sins, death at saka law, tapos na po yun. Those 4 bad news were taken care of by the Lord Jesus Christ. Kaya po ang tawag ay Gospel of Christ, providing the good news by the work of Christ. Dun sa cross, sinetel po yung 4 na problem na yon. And today, we are not anymore living under the old covenant system. We are now living in the new covenant system. At hindi na po applicable yung curses. Wala na yung curses. At ang curses, hindi po sa atin yun. Ang curses po ay definitely ay relational po na ito ay applied sa Old Covenant nation Israel because yun po yung provision ng covenant nila. For them to enjoy blessing, they have to be obedient. But if they will disobey God, ang kapalit ng blessing ay curses. Sa atin po ngayon, mga friends, wala nang curse. In the body of Christ, because we are in the new covenant, wala pong curse. We are already blessed po with the ultimate eternal blessing of the heavenlies. Basahin niyo po Ephesians 1:3. Napakaliwanag ito, mga friends. We are already blessed with all spiritual blessings in heavenly places. And those blessings are eternal, mga friends. Masyado tayong abala sa mundo ito. Masyado natin binibigyan ng time po. Ngayon po nakita niyo yung iskandalo na naman sa Pilipinas. Grabe. Itong mga flood control project, parang grabe pa lang. Bilyon-bilyon pala umaagos na pera dyan. Kaya tingnan niyo yung mga politiko. Ang yayaman nila, grabe. Pero tingnan niyo, they're happy for a while. Pero yan, lumalabas ngayon. Sana totoo na tuluyan po ang kaso. Tuluyan na maparusahan yung mga korap talagang nasa gobyerno. Para naman tayong mga ordinaryong tao, talagang binubugbog tayo sa tax, tinatakot tayo sa tax. Masyado tayong bugbog po. Pero yung mga nasa gobyerno, pambira, isang ganun lang, bilyon. Sabi nga, yung pera doon lang, hindi na magkasya sa bolte. Ang pera doon ay nakalagay na sa kondo dahil sa dami ng perang ninakaw. Well, pero, do you think they will be happy? No. Happy for a while. Yun naman eh. Sabi naman ng Bible, di ba? Enjoying the pleasure of season for a while. But all things will come to an end. Pwede kang mamatay anytime, di ba? And saan mapunta lahat yung pabirang ninakaw mo? Wala. Di ba? It brings po maraming sorrow yan. Sabi naman ng Bible sa Ephesians 6. Di ba? That's why si Pablo po sabi niya, having food and raiment, let us therewith be content. Matindi po yung kay Pablo. Meron kang pagkain, meron kang damit, makontento ka na. Hindi lang ng pagkain, damit meron tayo eh. We are so much blessed po. Pag nakita natin po yung spirit of contentment, serving the Lord, and seeing the hands of God, na yung source mo ay nasa heavenly, yung pera mo ay nando sa bangko mong nasa langit, whenever the need arise, God provides, ay pambira. Matindi po yan, mga friends. And I have experienced that in my 65 years old.
When I start, again po, kwento ko lang, 30 plus years ako, we started to trust the Lord, fully surrender our life to God. Ako po, 65 this coming New Year. Ay, pambihira. Blessing po talaga mga friends. But nabuhay ako ng ganito, nabuhay kami ng ganito. It's all God's hands that kept us alive until today. That's why mga friends, I have seen na in my experience, don't stop studying, learning, and loving the words of God. Huwag mo hintuan yan. Kahit yung iba ayaw na nila, kahit yung iba kung anong ginagawa nila dyan, no? You remain po steadfast at saka diligent sa study. With the purpose na hindi dahil gusto mo marunong, hindi. With the honest purpose that you would like to know God in a deeper manner. Bakit matyaga? Bakit may interest ka sa mga bagay nito? Because you love the Lord. You love God Himself. When you say you love God, you love the Lord Jesus Christ. Bakit? Because not only that you have experienced the blessings that you have, but also knowing Him, little by little po, progressive, dahan-dahan, unti-unti, pinapaunawa ng Diyos ang mga bagay na nakalagay sa Kanyang aklat. And that is an evidence of God communicating with us kung patuloy tayong natututo pa sa mga bagay ng Diyos na nakasulat sa Kanyang aklat. Yun naman po di ba? Whenever na meron kang taong kausap, pag may tao kang meron kayong magandang relationship, di ba, nagsusulatan o kaya nagme-message kayo sa Facebook. Nag-uusap, nagko-communicate one another, ibig sabihin you have a good relationship with that person. The same thing with God. If we have a so-called relationship with God, meron kang direktang communication sa Kanya. Hindi sa mga tao, hindi sa tao lang, kundi ikaw, meron kang personal, individual na pag-aaral, pagbabasa ng aklat na yan, and personal prayer with God. And that's the way you communicate with God in a personal way. That's why when you continue that's makita natin as you grow in learning, maunawa mo that God only speaks through the scriptures. Right? So again, thank you so much po. Meron lang siguro tayong isang part po ng Gospel of Christ sa atin in next week po. I hope maging blessing po sa lahat. Again, the 4 issues that we are discussing is yung sin. Hindi po yan verb, yan po ay noun. And that sin was already taken away noong 30 AD. And then yung sins plural, ito po yung verb, yung ginagawa nating so-called sins. But the Bible said it was already forgiven. All of it was forgiven sa cross po noong 30 AD. Thirdly, yung law. Yung law po ang nagbibigay ng buhay, nag-e-energize sa sin to commit sins. Tinapos po yung law. Yung po'y sinet aside na, fulfilled already by Christ. Right? And we are not under the law. And number 4, yung death. What death are we talking about sa Bible? Spiritual death, not the physical death. Salvation from spiritual death ang tinutukoy. And kaya nga, ang ibinigay na provision po is eternal life or immortality. Wala nang kamatayan. Pag sinabing eternal life, spiritual po yun. Things of the spirit are eternal. Things of the physical are temporal. Alright? So, mga friends, again, continue po to follow us and you will learn and experience po total joy and relief and cleansing of the mind against sins, death, etc. So again, I hope po merong blessing tayong na-receive sa pag-aaral na ito. And you only think about the finished work of Christ. Forget about sin. Forget about death. Forget about the law. It was all taken care of. Just keep on having in the mind the cross of Christ, the gospel of Christ, and it brings you peace of mind and joy and comfort and contentment.
And it will help po and give you the courage to face the life in the world. No more fear of death. When you trust the Lord, whatever is going to happen, you know that God is in control. He knows what He is doing, and God is dwelling to every believer. So thank you so much po for watching, and let us close po sa prayer. Again, Lord, thank you so much for this evening, for the whole week that you have provided for us. You took good care of all of us. You have blessed our lives. Continue to open opportunities for us to be a blessing po, maging messenger, maging testimony mo, Panginoon, sa mundo ito. With all the things that you have done to us, Panginoon, we would like to be of service and be of use sa buong buhay po namin. All these things we ask in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you. Thank you po. Thank you so much.